This evening mga kapatid, kung lolobin po ng Panginoon, we will now end off our study in the book of Revelation. Pero bago ko po na basahin ang mga teksto po na ating binasa po kanina, I would like us first to turn to chapter 1 of Revelation. Revelation chapter 1, and let us read verse 3. Revelation chapter 1, verse 3. Look at what the Word of God says. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. So, we have come to learn noon that according to chapter 1 verse 3, the Bible says, mapalad, blessed is he who reads and hears this book. However, dun sa binasa po natin kanina, in chapter 22, verse 18 and 19, there is a warning to those who alter the book. So kitang-kita ho natin that the book of Revelation is both a blessing and a warning. Siya po ay maituturing po isang importanteng aklat in the New Testament that ito po ay naghahasik at naghahatid ng pagpapala sa mga makikinig at tutupad sa mga nakasaad ho dito. However, when we get to the last portion of the book of Revelation, nagiging babala ho siya. It becomes a warning. It becomes a curse sa mga magdadagdag at magbabawas o mag-aalis sa anumang kahulugan na nakasaad po in the book of Revelation. So if you kindly turn with me again in Revelation chapter 22, verses 18 and following, let us deal with the text. Ang sabi po dito, ako si Juan ay nagbibigay babala sa lahat na nakakarinig na mga pahayag sa aklat na ito. Ang sino mang magdadagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga nakasulat dito. So one of the things that you will notice mga kapatid, as I erase this, if we just deal with chapter 22 verse 18, there is a great debate kung sino po ang nagpapatotoo po dito. Is it Christ or is it John? Well, with regard to verse 18 sa ating Tagalog, inilinaw na po ng mga translators what they find to be the accurate rendering. Sabi nga po dito, ako si Juan ay nagbibigay babala. So the translators of the ASND approve in their understanding that ang nagpapatotoo po in verse 18 is John the Beloved. Si Juan ang nagbibigay patotoo. So we can say that in chapter 22 verse 18, you have the first witness. And that would of course be John. Pero ang tanong, paano po siya nagfa-function bilang isang saksi? How does he become a witness? Ano po yung kanyang binibigyan po na patotoo? And we could say, it is the warnings. Nagbibigay po ng babala si John as a witness sa mga warnings sa mga makikinig sa propesiyang ito. Pero ang tanong, ano po yung babala po niya? He goes on to say in verse 18, ang sino mang magdadagdag
sa mga nilalaman ng aklat na ito. That is the key words here. The warnings of adding. Okay? Then according to verse 19, yung magbabawas, taking away. So John is a witness in this sense by saying, yung mga ibinigay sa akin ng Panginoon sa pamagitan ng anghel, yung mensahe na nagmula sa Diyos, na binigay kay Kristo, na binigay sa anghel, na binigay sa akin, which is Revelation, ang sino mang magdadagdag dito, o ang sino mang magbabawas dito, there are eternal consequences. Let's look at the first consequence in verse 18. Ang sino mang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanya ang parusa at mga salot na nakasulat dito. So, what is the consequence of adding? Plagues. Now, what are the plagues na tinutukoy niya ho dito? Most likely, the plagues that John has in mind are the ones that are mentioned in chapter 15 to chapter 16, verse 21. So lahat namang napag-aralan po natin noon in chapter 15 hanggang chapter 16, which talks about the 7 plagues, yan yung tinutukoy ni John diyan. Na sa madaling salita, lahat na nabanggit po in chapter 15 and 16, kagaya po nito, yung magbabaksakan, yung mayayanig ang mundo, parurusahan sila ng Diyos ng matindi, lahat po yan ay babaksak sa mga magdadagdag sa propesiyang ito. Now, when we talk about the word adding here, it's to be understood contextually, not to the whole Bible, but to the book of Revelation only. Kung pag-aaralan na po natin yung very strict konteksto. Okay? Pero in the broader picture, it is true. Kapag may idadagdag po tayo sa katuruan ng Biblia o magbabawas po tayo sa katuruan ng Biblia that causes one to reject Christ, that causes one to fall into idolatry, then yes, pwede po nating gamitin ho ito. But what we cannot do is to apply it sa lahat ng bagay. Okay? So yung unang referensya na binabanggit po ni John, ang magdagdag, yung dinagdagdag po na warning dito is yung magdagdag o magbawas sa revelation. That is the primary context. Kasi sabi nga ho dito, ang sino man magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito. Or literally, if anyone adds to the words of the prophecy of the scroll. So revelation ang tinutukoy dito. Okay? Then it says, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. So yung salot na binabanggit or plagues is in reference to chapter 15 to chapter 16. Now when you read verse 19, ang sabi po dito, ang sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisin ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. So if adding to the book of Revelation causes one to experience the wrath of God sa pamagitan po ng mga salot, what is the consequence na magbawas? The Bible says, no entry to the tree, and no entry to the city. Hindi ka lang parurusahan ng Diyos, but you will not have any entry into the new heaven, new earth. Yun ang ibig sabihin nun. Now, kung ang tao po ay walang access to enter into the tree of life, which ang simbolo po nito ay buhay na walang hanggan,
at wala rin po siya access into the new heaven, new earth, then what does that mean? Well, kung itataas po natin ang basa, mga kapatid, let's read here in verse 11. In verse 11, and then we'll skip down later. In verse 11, sabi po dito, ang masama ay magpapakasama pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. So ang tanong, sino po yung magpapakarumi at mananatili sa kanyang karumihan? Ibaba po ang base in verse 15. Read down in verse 15. Pero maiiwan sa labas ang masasamang tao, mga mangkukulam, mga immoral, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang lahat ng nabubuhay sa kasinungalingan. Notice the key words there, maiiwan sa labas. They will be outside. Nang ibig sabihin, those who add or distort, take away from the prophecy of Revelation will have no access to the new heaven, new earth. So ano pong ibig sabihin nun? Maiiwan sila sa labas. So ngayon, you want to think about the question, what does the Bible mean when they say adding and taking away? Bakit napaka-specific? What does that mean, adding or taking away? Lalo na ho sa ating pag-aaral of textual criticism. Minsan may mga makikita po tayo na mga manuskrito na naiiba sa mga ibang manuskrito. For example, in 1 John 5:7, sabi po doon, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Spirit. Pero sa ibang manuskrito, wala namang ganon. So does that mean that yung mga idinagdag dun sa mga ibang manuskrito, bahagi po sila sa parusa ng Diyos na nakasaad po dito? The answer is no. Because the adding here and the taking away are both connected to what? Idolatry. Kapag nagturo ka o nagdagdag ka ng katuruan in Revelation that causes people to worship a different God, parurusahan ka ng Diyos. At kung babawasan mo kung ano talaga yung esensya ng Ebanghelyo that causes you to worship Christ, parurusahan ka ng Diyos. So, sa madaling salita, it looks like this. If the book of Revelation teaches na ang dapat lang po sambahin is Jesus Christ, God the Father, and God the Holy Spirit, pero magdadagdag si Brother Joshua in the book of Revelation na, no, dapat sambahin si Maria, dapat sambahin din ang halimaw, dapat din sambahin ang mga iba't ibang imahe, nagdadagdag na ako sa propesiya. Or, kapag sinabi po ng Book of Revelation, kagaya po nung sinabi nung anghel kay John, wag mo ko sambahin, sambahin mo lang ang Diyos. Pero sinabi ni Joshua, no, hindi tama yon. So ngayon, binabawasan ko yung nakalagay na utos in Revelation para sambahin ng Diyos. The Bible says, I'm now leading these people to idolatry. So any time that the Bible talks about adding and subtracting, it's always connected to idolatry. Dahil ano po sinasabi po nung halimaw in Revelation? Sambahin mo ako. Ano sinasabi po ng huwad na propeta in Revelation? Huwag mong sasabahin si Kristo. Nagdadagdag, nagbabawas. What's the purpose? To serve a different God rather than Christ. Now, it's interesting dahil these two verses, yung magdagdag at yung magbawas, hindi lang po ito inisip lamang ni Juan na sabihin. Hindi po niya sinabi magdagdag at magbawas na walang dahilan. Meron siyang pinaghuhugutan muli na lumang tipan na teksto. Turn with me in the book of Deuteronomy chapter 4. Deuteronomy chapter 4. And let's read verse 1 and then eventually the following passages. Deuteronomy chapter 4 verses 1 and following.
Tignan niyo po ang nakalagay, Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 1, pababa. The Bible says, pagkatapos, sinabi ni Moises sa mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ituturo ko sa inyo. Sundin ninyo ito para mabuhay kayo at makapanirahan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng iyong mga ninuno. Verse 2, huwag ninyong dadagdagan o babawasan ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula sa Panginoon na iyong Diyos. Dapat ninyo itong sundin. Verse 3, nakita ninyo ang ginawa ng Panginoon sa Baal Peor. Pinatay ng Panginoon na iyong Diyos ang mga kapwa ninyo Israelita na sumamba kay Baal. Now let's pause here for a moment. In verse 1, ano po yung mapapasin ninyo? If you obey God's word, papasok kayo sa isang lugar. That's the promise. Verse 2 says, huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Verse 3 says, ang rason kung bakit parurusahan ng Diyos ang mga lalabag dito ay dahil sumasamba sila sa ibang Diyosan. Well, that's exactly what we see here. If you add anything to Revelation that causes one to live in idolatry, if you subtract from the teaching of the book that leads one to idolatry, ano po yung consequence? Lugar at parusa. Lugar at parusa. But it doesn't end there. Turn with me in chapter 12 of Deuteronomy. Deuteronomio Kapitulo 12. And let us read verses 28 and following. Deuteronomy chapter 12, verses 28 and following. Look at what it says. Sundin ninyo ang lahat ng tuntuning ito na ibinibigay ko sa inyo para lagi maging mabuti ang kalagayan ninyo at ng lahi ninyo dahil mabuti at tama ang pagsunod sa mga ito sa paningin ng Panginoon na iyong Diyos. Verse 29, kapag winasak na ng Panginoon na iyong Diyos ang mga bansa na sasalakayin ninyo at pinalayas ninyo ang mga naninirahan dito at inago ang kanilang lugar, huwag kayong magpapabitag sa pamamagitan ng pagsunod sa pangsamba nila sa kanilang mga Diyos. So there's your idolatry. Huwag ninyong sasabihin paano sila sumasamba sa kanilang mga Diyos. Susundin din naman namin ang ginagawa nila. Verse 31, huwag ninyo itong gagawin para sambahin ng Panginoon na iyong Diyos dahil sa kanilang pagsamba, ginagawa nila ang lahat ng klase ng kasuklam-suklam na bagay na kinasusuklaman ng Panginoon. Sinusunog pa nila ang mga anak nila bilang handog sa kanilang mga Diyos. And verse 32, sundin ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong dadagdagan o babawasan. So, when you think about the question, why is John so specific in saying, as a first witness, that anyone who adds or subtracts from the prophecy of this book ay parurusahan ng Diyos? Why does he say that? He's trying to say that yung covenantal nature ng propesiyang ito has consequences. Di ba sa lumang tipan, ano po ba ang nangyayari kapag binali mo ang kasunduan? There are warnings and curses. What happens kapag sumunod ka sa kasunduan? There are blessings and mercy. So dito, what John is saying, gaano po ba ka-autoridad ang Book of Revelation? It is as authoritative as the Book of Deuteronomy. Yun ang nais po niya, ipahiwatig po dito. For some people, ang Revelation ay isang propesiya lamang. Wala siyang tinataglay na autoridad. But John is saying, kung gaano po na may autoridad ang Deuteronomy sa ating pag-unawa ng Biblia, ganoon din ang Book of Revelation.
Deuteronomy and Revelation are equal in its authority. Bakit po? Because ito'y nagmula sa Diyos. Now, another question is this. Let's say, for example, in the Old Testament, nakita ho natin yung babala in Deuteronomy 4. Nakita po natin yung babala in Deuteronomy 12. What if Joshua, halimbawa lang, ay hindi makikinig sa mga babala in Deuteronomy 4 and Deuteronomy 12? Let's say, for example, magdadagdag si Joshua that leads people to idolatry. O magbabawas si Joshua that leads people to idolatry. What's going to happen to me in the Old Testament kung magdadagdag at magbabawas ako? Let's go to chapter 13 of Deuteronomy. Chapter 13, and let us read verse 5. Deuteronomy chapter 13, verse 5. Tignan niyo po ang nakalagay. Dapat patayin ang propeta o ang tagapagliwanag ng panaginip o paliwanag ng panaginip dahil itinuturo niyang magrebelde kayo sa Panginoon na iyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto at nagligtas sa inyo sa pagkakaalipin. Tinatangka ng mga taong ito na ilayo kayo sa pamamaraang iniutos ng Panginoon na iyong Diyos na sundin ninyo. Sa pamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa iyong bansa. Verse 6, halimbawang, ang iyong kapatid o anak o ang iyong minamahal na asawa o ang pinakamatalik mong kaibigan ay lihim kang hinikayat at sabihin, halika, sumamba tayo sa ibang mga Diyos. Mga Diyos na hindi pa natin nakikilala maging na ating mga ninuno. Kapag hinikayat ka niyang sambahin ang mga Diyos na sinasamba ng mga tao sa paligid ninyo o ng mga tao sa malalayong lugar, huwag kang magpapadala o makikinig sa Kanya. Huwag mo siyang kaawaan o kakampihan. Dapat mo siyang patayin. Ikaw ang unang babato o susunod ang lahat ng tao para patayin siya. Babatuhin siya hanggang sa mamatay dahil tinangka niyang ilayo kayo sa Panginoon na iyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto kung saan kayo inalipin. Now, I want you to think about this. Kung tayo po ay nabubuhay sa lumang tipan, and let's say for example, ako po ay nagturo sa aking mga magulang, Mapa, sambahin natin si Baal. You think palalayasin lang po ako sa kampo? Ang sabi ng Biblia, they are obligated na patayin ako. Why is that? Because sabi po ng Biblia kanina in chapter 4 and chapter 12, ang magbawas o magdagdag ay parurusahan. So, in Revelation, ang sino man magdadagdag sa propesiya, ang sino man magbabawas sa propesiya, na maghihikayat sa mga tao na sumamba sa ibang Diyos, the Bible says, hindi lang ho sila parurusahan, they will not have entry into the new heaven and the new earth. Now, before we get to the next passage, there's something interesting here. When it comes to the book of Genesis, adding and taking away, I want you guys to think this thoroughly. Besides Deuteronomy, may makikita kaya po tayo isang parallel of adding and taking away, tapos may tree pa. Where do you see the teaching or parallel of adding, subtracting, and tree of life? Genesis. Kay Adan at kay Eva. Kung natatandaan niyo po, in Genesis 3, di ba sinabi po nung Ahas kay Eva, sinabi ng Panginoon sa amin that we should not eat it or touch it, lest we die. Ano po ginawa ni Satanas? He says, no, you will not surely die. Nagbawas siya. Tapos nagdagdag ho siya by saying, but the moment you eat, you will be like God. Nagdagdag. Ano po ang naging resulta nung mag-asawa, nung ninais po nila na maging kagaya ng Diyos? Nawalan sila ng entry
into the garden. So when you think about that, mga kapatid, mapapaisip ka talaga eh. Hindi po ito bagong babala. This is a warning that we've already seen as early as Genesis. That kung ito ang nangyari kay Adan at kay Eva, at kung itong nangyari sa mga Israelita sa panahon ni Moises, ngayon binabalaan po ni John ang mga makikinig at babasa ng aklat na ito, if we add or take away to lead people into idolatry, yan po ang maging kahihinatnan ng sino mang gagawa ho nito. So with that being said, that is very, very important to consider. Now, if you turn with me, mga kapatid, in Revelation 22, verses 20 to 21, Revelation chapter 22, verses 20 to 21, look at what it says. Si Jesus ang nagpapatunay sa lahat ng nakasulat dito. He who testifies these things says, yes, I am coming soon. Now, let me just erase this for now and show us the importance of a witness. Now, the first witness na nabanggit po in this section is John. Saan po siya nagpapatotoo? Ano po yung kanyang pagiging saksi? What's his function of being a witness? Para magbigay witness sa warnings. Don't add, don't take away. Pero what if may makikinig kay John habang binabasa po niya ito sa mga simbahan and they say, bakit kami maniniwala sa iyo? Ano yung katibayan that yung sinasabi mo is in fact legit? This is where Christ comes in. In chapter 22, verse 20, who is the second witness? It's Jesus. So now, in light of its connection in the book of Deuteronomy, di ba sa aklat ng Deuteronomy nakalagay? For every word to be established, there has to be what? 2 or 3 witnesses. So if the first witness is John, at sasabihin ng mga tao, well, meron ba nagpapatotoo aside from you? Yes, it's Jesus. John is saying, binabalaan ko yung mga makikinig dito that if you alter the book of Revelation, these warnings is going to come true sa buhay mo. Jesus comes in verse 20 and says, yes, I am coming soon. Nang ibig sabihin, totoo yung hinahatid ng aking sugo at totoo, babalik ako. Pero yung ibig sabihin po ng babalik po dito ay hindi lang yung babalik lang po siya physically, pero dala po niya yung reward sa mga makikinig at yung mga hindi makikinig. Now, what do you mean reward? Well, if you go up with me mga kapatid, if you go all the way back up, in verse 12, tignan niyo po ang nakalagay. Verse 12. Verse 12. Tignan niyo po ang nakalagay dito sa talatang 12. Sinabi ng Panginoong Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang gantimpala para sa bawat isa ay sa mga ginawa niya. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. When Jesus says, I am coming soon, hindi lang po dapat natin isipin, babalik po siya in the clouds and He's going to get the saints. The meaning of I am coming soon here is to be understood, doon sa binasa natin kanina in verse 12. How we respond to the prophecy, Jesus has a reward. A reward of blessing, papasok ka sa new heaven, new earth, or a reward of curses, hindi ka papasok into the new heaven, new earth. Depende po ito on how we respond to the prophecy. Now, it's interesting dahil when Jesus says, he who testifies, literally,
The one who witnesses, yun talaga ang nakalagay po dyan, the one who witnesses ay Jesus. Here's another Old Testament question. Meron po ba tayong naalala na isang teksto po from the Old Testament na nangako merong isusugo ang Diyos na tutupad sa kasunduan and at the same time, parurusahan niya ang masasama? Meron po ba tayo na natatandaan na Old Testament reference that God is going to send a messenger of the covenant who will punish the wicked? What's the last book in the Old Testament in our order? Basahin po natin ang Malachi chapter 3. So Malachi, of course, is right before Matthew, right? Malachi chapter 3. And let's read verse 1. Malachi chapter 3, verse 1. Tignan niyo ha. Makinig kayo sa sinasabi ng Panginoon, makapangyarihan. Ipapadala ko ang aking mensahero. That's John the Baptist. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. At ang Panginoon na iyong hinihintay, that's Christ, ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang iyong pinakahihintay na sugo na magsasagawa ng aking kasunduan. So according to verse 1, you have John the Baptist and you have Jesus. Natupad na po yung verse 1 dun sa unang pagparito ng ating Panginoon dito 2,000 years ago. Pero hindi po dyan natatapos yung propesya. Verse 2. Pero sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makaharap sa kanya kapag nagpakita na siya? Sapagkat para siyang apoy na nagpapadalisay ng bakal o parang sabon na nakakalinis. Lilinisin niya ang mga paring dibita tulad ng pagpapadalisay ng pilak at ginto upang maging malinis ang kanilang buhay at maging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. Now the key words here are, sino ang makatagal sa araw ng kanyang pagdating? That involves cleansing. That involves renewal. That involves refining. Sa pamagitan ng apoy. And the Bible that we have, in the book that we have in the Bible, in Revelation, explains that sa pagbabalik po ni Kristo, what is He going to do? Lilinisin niya ang lahat at aalisin po niya ang karumihan. So in other words, when Jesus says, I am coming soon, in one sense, tinutupad po niya ang Malachi 3, verse 2. Because the Bible says there, babalik ang Panginoon at hinihintay po natin ang kanyang pagbabalik. So when Jesus says, yes, I am coming soon, the reason why He says that, hindi lang po matupad lang ang Malachi, but He's trying to prepare the church to be faithful and not to compromise in idolatry. So kung tatanungin po natin mga kapatid, what is the purpose? Bakit John as the first witness ay nagbibigay ng babala? He wants us to be faithful to Christ. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Don't worship the beast. Don't be like the city of Babylon, which is the world, na sumasamba sa ibang Diyos. Because if you do, there are severe warnings. And then the fact that Jesus as the second witness says, totoo ang nakasulat dito dahil babalik na ako, malapit na ako bumalik. He is encouraging the church na sa kabila po ng kanilang paghihirap, sa kabila po ng mga temptations that come their way, kung sila'y mananatiling tapat kay Jesus, Jesus has their reward. But right before we come to the close,
You want to ask this question. Sa mundo na maraming tukso, sa mundo that has a lot of distractions, sa mundo that has a lot of idolatry. And idolatry, hindi lang po yan yung mga pilak o ginto na ginawa po ng mga tao or the images that people worship. Idolatry is anything and everything that causes your heart and mind to focus on something else than Christ. Paano po natin magagawa magtagumpay sa mga bagay na yan, these idolatrous distractions, habang hinihintay po natin si Kristo? How do we do it? Dito na ho tayo magtatapos. Revelation 22, verse 21. Revelation 22, verse 21. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagpalain kayong lahat ng Panginoong Jesus. The grace of the Lord Jesus be with God's people. O sa isang literal na salin, bigyan kayo nawa ng Diyos ng biyaya sa lahat ng kanyang pinabanal. So how do we overcome idolatry? How do we overcome distractions? How do we overcome yung mga pagiging duwag kapag dumating na po ang paghihirap at pag-uusig? We need grace. We don't know when Jesus is coming back. Hindi ho natin alam kung kailan po siya babalik. Pero kapag bumalik po ba ang Panginoon, will He find you focused on Christ? Will He find your hearts focused on Christ? Will He find your lips talking about Christ? Will He find your minds attentive to Christ? On that day, how will He find us? Sabi po ni John, hingin natin sa Diyos yung biyaya. Bigyan tayo ng biyaya ng Diyos na habang hinihintay po natin ang kanyang pagbabalik, madatnan niya po tayo, not compromising. Madatnan niya po tayo, nagtatapat, abot sa biyaya na binibigay niya ho sa atin. Because anytime, God forbid that He catches us, na wala sa atin yung biyayang yun, kaawa-awa ho tayo. This evening, mga kapatid, in our study of the book of Revelation, the meaning po na magdagdag at magbawas, totoo, ang unang referensya ay tumutukoy po sa Revelation. But if you were to ask the question, is it only applicable lang sa Revelation? We can say this. If we add to the gospel that's in the Bible, if we subtract or take away anything from the gospel that is in the Bible, sumpain nawa tayo ng Diyos. Yun ang sabi ni Pablo. If anyone preaches another gospel, let him be accursed. If we take away from the gospel, if we add to the gospel, anything of the like, parurusahan po tayo ng Diyos. Well, what about yung mga kapatid po natin sa ibang churches na nagtuturo ng different eschatology? Premillennialism, dispensationalism, amillennialism. Does that fit this category? No. Because it's not idolatry. What about yung mga nagtuturo ng hindi na nagpapatuloy yung mga spiritual na kaloob? At meron naman nagtuturo na nagpapatuloy pa rin yung mga spiritual na kaloob. Does that mean they fit this category? No. Because it's not idolatry. Or what about yung pag-aaral po natin on textual criticism? Lalo na kapag pinag-aralan po natin yung babaeng nangalunya in John 8, na wala pala yun sa unang manuskrito. Does that mean yung naglagay po nun parurusahan po ng Diyos? No. Kasi walang kinalaman sa idolatry. The point of the matter is, kapag nagdagdag po tayo sa ebanghelyo ng pinipresenta ng Biblia o magbawas po tayo sa ebanghelyo na pinapangaral ng Biblia, doon ho tayo mahuhulog sa kategoryang yun. So the first reference of adding and taking away contextually is Revelation.
The second reference is anything that we add or take away from the gospel that the Bible presents. Mahuhulog din po tayo sa babalang ito. In short, mga kapatid, we have now finished our study of Revelation. And this teaches us, persevere, remain faithful to the grace of God, at wag po tayo sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Persecution will come, death will come, but he that endures to the very end, the same shall be saved. So with that regard, mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral of the book of Revelation, siguro inabot tayo ng a year and a half in our study of all 22 chapters. At purihin po ang Panginoon that we have come to a close. At ipapanalangin ko po sa Panginoon what is the next book or perhaps the next topic na pwede po natin pag-aralan. But nais ko po ibukas ang ating Q&A floor. Brother Joel. Kasi mayroon din yan magdagdag sa magbawas doon sa kawikaan eh. Kaya lang, ang ano niya, pag nagdagdag ka, nagsisinungaling ka na, lalabas ka sinungaling. Hindi, may kinalaman din ba doon? Absolutely po. Ha? Absolutely. Yung magdagdag ka ng isang bagay na kontra doon sa mga kawikaan na nakasulat po doon. Yeah. Okay? Anyone else have any other? Kuya? Yung kasi parang very common yan for many quasi-Christian religions, like Latter-day Saints, Jehovah's Witnesses, what else? Yung pagke-claim ba na merong extra biblical revelations na natanggap si ganito, si ganyan, and so on, right? And I think parang minsan iisipin mo na, is it technically nagdagdag ba siya or Yes. hindi? For example, si Kibuloy, sasabihin niya na parang in-insert niya yung sarili niya doon as being the appointed Son of God, wherein, kamuna, where do you fit into that Trinity? He's not using a different Bible, pero parang in-insert niya Yes. yung sarili niya doon sa equation ng salvation. So I mean, technically that's It fits that description. pagdagdag. Yeah. Same way na yung office of the papacy, claiming being the vicar of Jesus Christ, also makes that similar Yes. claim. Magkaiba lang yung kulay kung paano nila inaano yung authority at ang power ni Cristo, yung pagke-claim nila, pero technically they're doing the same thing. Yes. Taking on the glory of Christ on themselves and then setting up themselves to be the object of worship rather than pointing people to Yes. Christ himself. So very, very concerning. That's absolutely correct, Kuya, kasi yung mga nabanggit mo, whether it be Mormonism, di ba yung Book of Mormon nila, another revelation, another testament of Jesus Christ. Well, that's leading people to idolatry. So they fit that description, right? Although I think they're trying to get away with the fact na, well, this is not the Bible, this is, Joseph Smith's. Sure, quote. sure. So parang, in a sense, pwede nilang hugasan yung kamay nila from the idea that, well, we didn't add anything to the Bible. We made our own version of Yeah. it. So, Well, it's interesting, Kuya, kasi when we look into yung pinaka-underlying text na ginamit for the Mormonism, dun sa the Book of Mormon, majority of the nakasulat po doon is a copywriting from the King James. They plagiarized the King James. So in a sense, they did abuse the text. Moreover, kahit nasabihin po nila, if they are to argue that hindi kami bahagi dito because we didn't add nga, well, hindi sila makakalusot in Galatians 1:8, where it says, if anyone preaches another gospel. So hindi nga sila nagdagdag, but hindi sila makakatakas sa Galatians 1. Right? So either or, the fact that they're presenting another Christ, another revelation, and another testament, mahuhulog po sila sa ganyang kategorya. Yeah. Okay. Very good. Same thing na yung inano ni Pablo doon sa Galatian Church. Diba? Na sumulat siya doon sa Galatians
Kasi nga, yung mga Christian doon ay tumanggap sila ng ibang aral. Naniniwala sila sa kay Jesus, sa Trinity and everything. Pero at the same time, tinatanggap din nila yung ibang aral na halos katulad din yan. So, that is considered idolatry na rin. Absolutely, And kasi that's the reason why Paul write the Galatian church to be aware doon sa mga taong nangangaral ng may dalang ibang tawag dito pangangaral. And even, we could also add, yung nangyari sa 2 John. In 2 John, huwag kayong magpapapasok ng mga tao na hindi naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao. So, again, it's all fitting in idolatry. So, it's very interesting kasi when you look at church history, ano po yung mga naganap after the book of Revelation was written? Dito lumitaw yung mga tinatawag the Gnostic movement. Tapos nagkaroon pa ng maraming debate ang early church on the meaning of the book of Revelation. So, I don't think that it's a coincidence kung bakit po sinabi ni John under inspiration, huwag kayong magdadagdag sa propesiyang ito as his final warning. Kasi nga, sa ating mundo, marami na po dumilitaw ng mga false prophets, presenting a false Christ, and adding brand new revelation to the book. All right? So absolutely. Anyone else have any other questions sa ating pag-aaral po nitong gabi? Any questions po? Any questions? Okay. Kayo pa may tanong? Pwede pa unrelated. Sure. Yung dun po sa First Kings, parang sinabi doon, parang may prinamis daw na si Solomon, kay Bathsheba, na si Solomon yung magiging, prinamis na magiging susunod na king. Mm-hmm. Pero dun sa previous kasi from Samuel, parang wala naman akong nabasang parang promise na gano'n. Meron po bang ibang text na sinasabi? 2 Samuel. 2 Samuel 7, 12 to 15. 2 Samuel 7, 12 to 15. Are you referring to, nabanggit po ba sa Lumang Tipan with regard to Solomon? Kasi ang pagkakabanggit niya doon is parang prinamis mo, di ba, na si Solomon yung susunod sa'yo, na magiging king. Yeah. Well, in light of 2 Samuel 7, verses 12 to 15, given of course na this is after the adulterous affair ni David with Bathsheba, sabi po dito in verse 12, kapag namatay ka at ilibing kasama ng mga ninuno mo, ipapalit ko sa iyo ang isa sa mga anak mo at patatadagin ko ang kaharian niya. Siya ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan at titiyakin ko na ang kanyang angka na maghahari magpakailanman. Kikilalanin niya akong ama at kikilalanin ko siyang anak. Kung magkakasala siya, didisiplinahin ko siya gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. So here we see there's a few clues here kung bakit po this is a reference to Solomon. The fact na binanggit that he will be a son. Pangalawa, yung magtatayo ng templo. Which according to the biblical data, ang nagtayo naman po talaga ng templo is Solomon. But outside of this, kung may makikita ho tayo that sinabi po mismo ni Haring David, as far as I can recall, ang nag-ano lang po dito yung si Bathsheba eh. Oo nga, kaya nga na ano, parang makeup lang ba yun? Bakit parang Yeah. hindi ko siya nabasa sa mga previous books? Mm-hmm. Kaya parang hindi ko nabasa yun. Bakit ano? Parang kasi di ba madami siyang naging anak din. Tapos si Adonijah nga parang Siya yung ano, Oo. yeah. Tapos parang sabi niya, bakit gano'n? Di ba parang pinangako mo sa akin na si Solomon yung ano, maging susunod sa na king. Kaya parang naisip ko lang, bakit hindi ko siya nabasa sa previous books? Perhaps, so that's a very good question. Perhaps that yung intention of the author in light of 2 Samuel, baka hindi niya na kailangan ulitin pa. Because remember, each Old Testament book, meron intention ng author pagdating sa mga detalye na nais niyang ihatid o iparating sa mambabasa.
So a good example is this. When you read 1st and 2nd Chronicles, hindi nabanggit po doon yung pagpatay ni David at yung pangangalo niya ni David. It presents them in a very clean way. Pero in in the Samuels and the Kings, they say something. Ganon din yung si Solomon in Chronicles, hindi nabanggit po doon yung pagtayo niya ng mga iba't ibang rebulto at Diyos-Diyosan. It's because the author has an intention na i-present ang mga figures in a different way. So perhaps ganun din ang nangyayari po dito. It could be a possibility. But that's the closest thing, sis, na nakikita ko, at least in light of 2 Samuel 7. Bagamat hindi na banggit that, as far as I can recall, si Solomon ang pinili ko. But it does say that Solomon does fit the description dito na yung magtatayo ng templo. Alright? Or it could also be, providensya na rin ng Diyos. It could be these theories that it's either hindi alam ni David specifically kung sino, pero by the providence of God, ginamit si Bathsheba to bring Solomon, or alam ni David at wala talaga sa puso niya na gawing hari yung isang anak na, preparing to be king. So it's very difficult to say. Okay? Very good observation. Anyone else have any other questions this evening? Okay? All right, so kung wala na ho tayong katanungan mga kapatid, purihin po ang Panginoon, we have finished the book of Revelation. Let's give our doxology sa ating Panginoon this evening.